For this episode, nag-review kami ng casinos regulated by PAGCOR and here's what we found. So isa sa mga tinest namin, yung website ng Solaire Online. Solaire Casinos. To be fair, mabilis yung response time pero sabi ng agent, hindi daw sila yung nag-handle ng responsible gaming query. Very important lalo ang topic ng responsible gambling. Next na chinek ko, Bingo Plus, ang pinopromote ni Piolo at ni Yaya Dub. Wala silang RG page or responsible gambling link na visible pagkita mo sa landing page. Hanapin mo pa siya sa account, pupunta ka pa sa more options bago ka makarating sa responsible gaming page. Dapat ideally maganda landing page pa lang, meron na agad link for responsible gaming or responsible gambling. Ang options ng Bingo Plus for responsible gambling, visible sa app, is yung kanilang daily gaming duration, daily gaming schedule, and daily loss limit. Pwede mo yun maset. Sa gaming duration, 1 to 24 hours, pwede. Sa daily gaming schedule, pwede ka mag-set ng oras. And sa daily loss limit, ito loss limit, meaning magkano lang yung kaya mong ipatalo per day. So meaning, pag nag-set ka dyan ng 500, pag natalo ka na ng 500 for that day, magpo-prompt na siguro siya ng warning na na-reach mo na siya. Ito yung nakakatawa. Pwede mo siyang palit-palitan lang. Anytime. So, ibig sabihin, kung nag-set ka ng isang oras at bitin ka pa, pwede mo siyang i-increase agad into 3, and then later into 4, into 5, making it useless. Now, with the loss limit, magandang combo to with deposit limit. Kasi, kahit papano, kahit meron kang deposit limit, let's say, 1,000 per month, kung meron ka namang isiset na loss limit daily, hindi agad-agad made-deplete yung deposit limit na sinet mo. So, maganda siyang combo. Ang pagkakaiba nun, ang deposit limit, talagang limited lang yung magiging deposit mo. And hindi ka dapat, ideally, makapag-deposit pag na-reach mo na yung threshold. For loss limit, ganun din. Pwede kang walang deposit limit, pero meron ka namang isiset na loss limit. So, every day, meron ka lang dapat na natatalo na, let's say, 100. Yun lang kasi yung willing kang ilaro or ipatalo sa isang araw. Yun yung difference nilang dalawa. Now, when it comes to self-exclusion, walang nabanggit. Siguro unless tingnan mo yung terms and conditions or kumonta ka ng support to ask kung ano yung self-exclusion. Pero, ang problema dito, hindi nga kasi lahat alam kung ano yung self-exclusion. So, paano ka makapag-self-exclude sa isang platform kung hindi mo naman alam na meron palang ganun? That's why it's really important na alam natin yung options to educate people of the choices ng mga responsible gambling facilities na pwede nilang gamitin para maging in control sila sa kanilang gambling.